Tumaas ang bilang ng mga biktima ng paputok sa Pangasinan sa pagsalubong sa taong 2015 kumpara nung nakaraang taon. Kabilang sa mga huling isinugod sa ospital ang isang lalaking tinamaan ng pumalyang kwitis. Makibalita tayo kay Mike Sabado ng GMA Dagupan. Kinailangang putulin ang isang daliri sa kaliwang kamay ng 34 na taong gulang na si Ildefonso Mamaril. Itinakbo siya sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City matapos masabugan ng kwitis. Pumalya raw ang lipad ng kwitis at sa kamay niya ito pumutok imbes na sa ere. Kung natutunan nating leksyon sa ngayon, sir. Kaya nga, wag nang magpaputok pag Iwasan nang magpaputok. Isinugod naman sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang pinakamatandang biktima ng paputok sa Pangasinan. Sugat sa kanang kamay ang tinamo ng 82 taong gulang na si Lola Prema matapos siyang maputukan habang nililinis ang kalat na naiwan sa pagsalubong sa bagong taon. Natamaan daw niya ang isang hindi sumabog na paputok. Gawalis kanina lang. Oo. At saka may yung stick na yung kahoy, pinaganyan yung kuwan. Opo. Yan, sumabog na. Ilan lamang sila sa mga huling naitalang biktima ng paputok sa lalawigan ng Pangasinan. Sa pinakahuling datos ng Provincial Health Office, umabot na sa 168 ang naitalang biktima ng paputok. Mas mataas ito kumpara sa 132 cases ng nakarang taon. 51 sa mga nabiktima ng paputok, edad 10 hanggang 14. Kailangan i-revisit talaga yung batas sa firecracker law. Dahil siguro matigas ang ulo at saka pero papalusot pa rin. Sinubukan ko nga mamili At nagtanong ako kung meron sila ng picture. Meron. Hindi lang nakadisplay pero pag sinanong mo, meron silang nakatago. Patuloy na nakaantabay ang health officials sa mga posible pang mabiktima ng paputok. Magtatagal ang kanilang monitoring hanggang sa Lunes. Sa Kalasyaw naman, hindi tinamaan ng paputok si Eugene Uson pero sugatan siya matapos mabangga ng tricycle na umiwas sa mga paputok. Nanonood daw siya noon ng mga nagpapaputok kasama ang 5 taong gulang na pamangkin sa gilid ng kalsada. Nasugatan din sa ulo ang bata. Napilayan naman ang ina ni Eugene na naroon din nang mangyari ang insidente. Biglang parating yung tricycle na mabilis. Binangga kami hanggang sa tumalsik ako sa kanal, sa may kanal. Tapos binuwa na lang ako papunta rito. Hindi naman nasugatan ang driver ng tricycle na si Antonio De Vera Jr. Nagkaayos na ang driver at mga biktima. Mike Sabado, Nagbabalita, Pilipinas!